Hello po! Alam niyo bang may mga taong gumagamit ng Facebook para manloko? Pero, huwag po kayong mag-alala. Sa video na ito, tuturuan po namin kayo kung paano ninyo maiiwasan ang mga scammer at protektahan ang inyong sarili at pamilya. Bakit ba importante na malaman kung paano umiwas sa mga scams? Ang mga scammer ay parang mga taong dumadaan lang sa kalye. Pero, ang totoo pala ay siya isang mandurukot. Pwede nilang nakawin ang inyong pera, identity, o gamitin ang account nyo para lokohin ang inyong mga kaibigan. Ano ang mga common scams? Una, ang peking message. Biglang may magme-message sa inyo na parang kaibigan o kapamilya na nagsasabing may emergency at kailangan ng pera. Isipin nyo, kapag ang kaibigan nyo ay talagang nangangailangan, tatawag yan sa inyo, hindi lang magme-message. Pangalawa, ang premium scam. May mga post o message na magsasabing nanalo kayo ng malaking halaga o gadget. Pero, kailangan nyo daw munang magbigay ng personal info o magbayad ng processing fee. Laging tandaan, kapag hindi kayo sumali sa raffle, imposibleng manalo. Pero kung sumali nga kayo ng raffle, mabuti nang ipakita mo na ito sa inyong pamilya. Pangatlo, ang fake friend request scam. May mga taong gumagawa ng fake account. Gumagamit ng magandang larawan. Magpapanggap na kakilala nyo o may connection sa inyo. Magiging mabait sila sa una, kakausapin kayo, tapos biglang hihingi ng tulong o pera. Tandaan, kung hindi niyo personal na kilala ang tao, huwag mag-accept ng friend request. I-verify muna sa kamag-anak o kakilala kung sila talaga ang kausap ninyo. Pang-apat, fake Facebook support. May mga taong magpapanggap na taga-Facebook at magsasabing may problema sa account nyo. Hihingan kayo ng password o code. Tandaan, ang tunay na Facebook ay hindi kailanman hihingi ng password o OTP sa message o tawag. Paano natin maiiwasan ang mga ito? Alalahanin nyo ang acronym na BIRD. Ang B ay pag-block ng number ng mga scammer para maiwasan ang pag-contact nila sa'yo. Ang I ay pag-ignore ng mga message o tawag ng mga number na hindi mo kilala para maiwasan ang pakikipag-usap sa scammer. Ang R ay pag-report sa authorities or service provider sa mga scam para matrack nila ito at ma-address ang scam. Panghuli, ang D ay pag-delete ng mga message o tawag galing sa scammer sa inyong mga device para maiwasan nang lumala ang scam. Isa pang tip, kapag may nag-message o humingi ng tulong o pera, tawagan niyo muna ang number nila. Kung totoong may emergency, sasagot yan. Kung scammer, hindi yan sasagot o kung may sumagot man, iba ang boses. Kapag may nakita kayong suspicious post o message, pindutin ang 3 tuldok sa taas ng post at piliin ang report. Tulungan natin ang Facebook na linisin ang platform para sa lahat. Tandaan din natin, kung ang offer ay masyadong maganda para maging totoo, ay hindi nga totoo ito. Isa pang mahalagang paalala, huwag mag-click ng mga kakaibang link, lalo na kung hindi nyo kilala ang nagpadala. Pwedeng magkaroon ng virus ang inyong mga devices. Huwag po kayong mahiyang magtanong sa inyong mga anak o apo kung hindi kayo sigurado. Mas mabuti nang magtanong kaysa magtiwala sa maling tao. Walang masama sa pag-iingat. Kapag may nalimutan kayo, ulitin lang ang video na to. Pwede rin kayo bumalik sa Lisyo Guidebook. Ang importante, mag-ingat tayo palagi at damayan ang isa't isa. Maraming salamat po sa panonood. Tandaan, ang pag-iingat ay hindi pagiging takot,
Ito ay katalinuhan. Protektahan natin ang ating sarili at ang ating mga mahal sa buhay.